lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? Urgent nga. Urgent. Oo. Urgent. So it's so sad na nangyayari to sa panahon ni PBBM. Oo. So I hope, di ba, sana ito Ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Eh, syempre, Teka kasi- lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? Urgent nga. Urgent. Urgent. Ayan po, magandang araw mga ka-reaction by. Ako po si Reaction by. Sana po ito po sabay-sabay po nating panoorin. Sabay-sabay po nating i-comment sa comment section kung ano po mako-comment nyo dito na sabi nila po aayusin na po ang budget dito sa kamera, no? Ngayon po itutunghayan po natin dito si Manong J. Sonsa patungkol sa nangyayari sa budget ng 2026, no? Kung naalala nyo pa nga, sabi nga ni Justice Puno nun, hanggang di raw nasusolve ang kaso ng budget 2025, hindi raw mag-ano ng budget 2026. Iyabak no? Pero ngayon, dinagdag pa rin ata ngayon pati yung ang programs di ba? Pati ang programs fund, nadagdagan pa yata. So, anyway, dito muna tayo. Sa lahat po ng ating mga subscriber, maraming salamat po. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel. So, at like nyo rin po, at share, pakishare na rin po. So, ito na po, rekta na tayo. Sabi nila, magbabago na, di ba? Grabe na ngayon, magmamarcha, yung marami ng investigasyon. Pero tingnan mo ang kapal na mukha ng mga congressman. Nagpasa na naman sila ng lump sum. Doon sa unprogram appropriations. Alam naman natin, yan ang pinagkukunan ng lahat nitong kabalbalang nangyayari ngayon. So, in other words, walang nagbago. Palitan mo man si Saldico kay Kimbo, si Kimbo palitan mo kay Swansing, same banana. This politician never wala silang pakialam sa sinasabi ng tao. That's why dapat mas malakas pa ang labas ng tao. At pero sabi ko nga, yan magsasabay yan. Itong nangyayari ngayon, yung issue ng economy as against pati yung people na lumalabas sa kalye, hindi pwedeng sabihin na hindi nakikinig. Presidente, si Marcos hindi nakikinig. Hindi ako naniniwala hindi siya nakikinig. Ang pakiramdam ko nga nanginginig na yan. It's about time the whole country, tayong lahat, matanda, bata, lahat tayo ay kinakailangan maging mulat at maging sangkot dito sa usapin dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa kung hindi man nakasalukuyan na, Jay. Ano bang masasabi mo, Sir Jay, sa pagtugon ng pamahalaan ngayon ng administrasyon Marcos sa paglaban nitong korupsyon, sa pagtugon nga dito nga sa panawagan na dapat sugpuin na at itigil na itong korupsyon dahil dami na po talaga ang nadadamay at kawawa na po ang Pilipinas? Sa panawagan, walang problema. Tama yan. Ang problema lang kasi parang lumalabas sa sarsuela ito. Gawa ng kung matatandaan ng ating mga kababayan ay pinagmamalaki ng Pangulo ang samot-saring mga proyekto na kanyang nagawa sa ginanap ng mga State of the Nation addresses. At nung ito ay pinag-uusapan na, ay sinasabi niyang itong mga flood control na ito, nandiyan lang yan. Kaya lang, na-overwhelm lang. Tapos, siya rin ang umulit na nang mag-inspection daw siya, wala raw. So, tama naman yung sinasabi rin ni Mr. Saldico na hindi naman niya kayang gawing mag-isa yan, no? Sa makatuwid, sangkot dyan yung mga kapwa niya mambabatas, lalong-lalo na yung pamunuan ng mababang kapulungan. And because the President, time and again, for the 10-day period na pinagpaliban niya yung pagpirma,
sinabi niyang binusisi niya ng gusto ito at kanya sabi niya maayos itong budget na ito at kanyang pinirmahan. In other words, tama yung ang lahat ng ito talagang tutumbok doon sa pintuan ng Malacanang dahil hindi naman na may lalabas, hindi naman maaprobahan yung budget na yan kung hindi niya pinirmahan. Opo. Mula 13% nga noong buwan ng Hulyo, umakyat sa 31% noong Setyembre, itong mga respondent na nagsabing pangunahing issue nga yung korupsyon. Ano yung nakikita po ninyong implikasyon naman po nitong issue na ito sa administrasyon at sa ating pamahalaan? Ang malaking implikasyon nito, Jade, sa ekonomiya sapagkat sa ngayon, no, ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan ay nasa deficit spending. In other words, na Pebrero pa lamang, Marso pa lamang, gumagastos na ang gobyerno ng walang pera. Ang nangyayari, utang tayo ng utang, at ngayon yung mga dayuhang bansa ayaw na magpautang, ayaw na mag-invest. Sa makatuwid, in the next few weeks or months, magkakaroon ng impact ito sa presyo ng bilihin, sa recession, sa inflation. Sabi ko nga sa mga nagdaang mga linggo, ang magkakapagpabagsak, kung babagsak man, kung hindi pa nakabagsak, ang Administrasyong Marcos ay ang kabuhayan ng bansa. When people can no longer afford to buy the basic needs, no? Na hindi na makayanan. Kung ang bigas ay nasa 75 to 80 pesos per kilo na, kung ang sardinas ay mula 21 ay magiging 100 na ang isang maliit na sardinas. Itong bagay na ito ay hindi imposibleng mangyari sapagkat ngayon pa lamang sinasabi na ng mga ng Amerika, ng ibang bansa that corruption is the biggest issue, no, against the Philippines, no. Meron pang nagpapautang, Asian Development Bank, etc. Pero ang tingnan natin diyan, sige, pinautang tayo at what cost? Magkano naman ang mga kondisyones? Kasi very high risk ang Philippines ngayon, Jay. Sir Jay, sa personal mong pananaw, at least ba, kasi sinasabi ng ombudsman o ng bagong ombudsman, at least may 200 daw na mga possible na makakasuhan o maaaresto. Mauli dahil nga po dito sa maanomaliang flood control projects. Sa ganito bang mga pahayag o sa ganito bang development na narinig at nakikita po ninyo, at least ba naiibsan po ang inyong pangamba, ang stress level po ninyo patungkol po dito sa korupsyon? Alam mo, ayaw ko lang may stress kasi ganito, tingnan natin, mas madali kasi kwentahin yan kapag ka-figures ang nilagay natin, Jay. Number one, kung di ako nagkakamali ngayon ang ika-80 araw, simula nung pumutok itong mga investigasyon daw, no? Sa infrastructure, no? Hindi lang blood control, kasama na dyan, farm to market, yung mga eskwelahan. Okay. Ano ang nangyari over the last 80 days? Number one, ang malinaw, ang nakikita nilang ninakaw sa kabangyaman ng bansa ay 1.7 trillion pesos. Yun ang nawala, yun ang naibulsa, yun ang naglaho, yun ang kinulimbat, yun ang pinandambong, no? So malinaw yun, number one. Number two, ang sinasabi nila, 421 ang identified na ghost projects. Sa flood control pa lang ito hindi pa natin pinag-uusapan yung na-discover kahapon sa budget hearing ng Senado na out of let's say 1,700 classrooms, ang naitayo lang pala with only 2.5 months or less going before the end of 2025 ay 22 lang na classroom ang naitayo, no? Talagang grabe. Tapos, meron na bang nasampahan ng kaso na politiko? Wala, di ba? May na-identify na ba doon sa 67 na congressman na sinasabing contractor? Wala. Wala. No? Okay. Nakasuhan na ba si Saldico na sinasabi nila noon na mastermind? Wala. Na-cancel na ba ang passport niya? Wala. Di ba? Nasundo na ba siya mula sa
Four Seasons Hotel sa Madrid? Wala. No? Nasiyasat na ba siya sa bahay niya sa France? Wala. Anong tawag nito? Sinasabi, lumabas yung pangalan, Mastermind Ega, kasama ni Saldico. Former Speaker Romualdez. Diba? Inimbestigahan, pumunta. Tapos, madami daw siyang dalang dokumento. Wala naman sinasabi, ano yung mga dokumentong yon? Wala. Diba? O tapos ngayon, dapat mag-attend siya ngayon. Sabi niya, hindi siya pwede dahil meron daw medical procedure. Anong medical procedure? Wala sinasabi. So wala na naman. Sa puso ba yan? Sa utak ba yan? Ano ba yung gagawin sa kanyang, ano ba operahan? Sa bayag ba yan? Hindi natin alam. No? Okay. Tapos, ang sabi, naglabas ng statement si Mr. Ko, yung dating appropriations chair. Ang sabi niya, hindi ko naman kayang gawin mag-isa yan, which is true. No? Kailangan niya dyan, the approval of his peers. Yung mga kasama niyang mambabatas. At sinasabi nga na yung 246 na pumirma daw sa impeachment ni Vice President Sara, ang pinamigay na pera doon galing din dito sa flood control scandal, no? So wala pa rin nangyayari doon. Wala pa rin nakakasuhan na taga DPWH, puro lang press release na tinanggal. But remember, these are career executive officers. And under our law sa civil service, you cannot just remove them. Pwedeng mag-appeal pa yan, pwedeng makabalik pa yan. Okay? Sabi ni Ombudsman, ang daming kakasuhan, puro press release. Pero walang nakakasuhan, not even a single contractor, wala, kahit runner lang, kahit na yung tiga-abot lang ng kape doon sa public works, wala. Not Bunuan, not, what's her name, Cabral, sino-sino pa yung mga Tarpulano na in-identified na sangkot dito sa kasong ito. Kaya ang suma total, iisipin mo, wala talaga. Lahat ito sarsuela. Di ba? O atayin pa ng taong bayan, Sir Jay, na arestuhin pa o dumating ito si Zaldico para may mapanagot na. Dahil sabi nga, missing link itong si Zaldico na tumatanggi naman na dawit siya dito sa mga issue ng korupsyon. Hindi missing link. One of the links, but certainly not a missing link because there are other links. You're talking here of 246 congressmen. 67 are said to be contractors. O malinaw naman, sino-sino ba yan? You're talking of J.J. Suarez. Ngayon may bagong kasong isinampa na naman na plunder against him in the ombudsman. Si Zia Alonto, Ajong. Malinaw naman yung MMA construction nila. Si Dong Gonzales ng Pampanga. Yung kanyang pamilya, yung nag-contractor nung sa Arayat na bumigay na dam. Marami dyan eh. Yung babakla-bakla na Balbasarado tiga La Union. Si Paulo Ortega. Nakita naman. Si Sandro Marcos. Nakita, ang dami, with matching pictures, may resibo, ika nga, ng mga hindi natapos o mga ghost projects sa Ilocos Norte. In other words, ano pa bang hinahanap ninyo? Unless, nakapili kayo, ang gusto nyo nga makita, yung confidential, pinipilit ninyo yung confidential fund ni Vice President na matagal na sarado, sabi ng COA. Pero Sir Jay, di ba given all the facts at mga naranasan din natin sa mga nakaraan, kaalyado ng mga Duterte, ang bilis po ang magpapakulong. Given all the facts doon sa mga Senate hearings na narinig na po natin sa mga investigasyon na ginagawa patungkol nga po dito sa mga anomalyang flood control projects, dapat may makulong na, may mapanagot na. Oo. Dapat, ang dami na dapat na kahit na huwag na yung nakulong, no? Nasampahan ng kaso. Siyempre, kung plunder yan, dahil bilyon-bilyon, trillion yung pinag-uusapan, dapat nakakulong na yan. Wala eh. Puro tayo press release. Puro tayo, ang gaganda ng mga statement ng Presidente, hindi ko ikaayahan na magkakaroon ng nakawan, ganun din.
alam mo, these are all spin ng mga PR companies, ng mga PR group na nagpipinta ng maganda. Hindi kailangan ng tao yan. Alam na ng tao eh. Budol yan, Oo. budol. Imposibleng hindi pa alam. Nandiyan na nga yung mga kung ano-anong istorya eh. Tapos may mga pagbabanta, no, na ganito o ganyan, ikukulong, alisan ng pensyon, o anong tawag yan? Ewan ko lang ha. Basta iba itong anong tawag, ako from the very beginning, sabi ko nga nung tinayo yung ICI na yan, wala akong kabilib-bilib dahil obviously una walang ngipin, pangalawa walang batas. Wala siyang ano talaga, pampapogi sa madaling salita, no? Kung sino man yung dapat baguhin yung imahe. Maging yung mga negosyante ngayon, Sir Jay, ay ang nagpalabas din ng kanilang mga pahayag at saloobin. Ay, oo. Naiinip na nga sila at nababahala dito nga sa mabagal na aksyon ng gobyerno at pag-atras ng mga foreign investors. Mismong si ECOP President, yung nagsasabi po niya, si Sergio Ortiz Luis Jr. kahapon, may event nga sila. Ano naman ang masasabi po ninyo hinggil po dyan? Alarming na ho ba ito? Alam mo kasi, Jade, sa pagninegosyo, hindi na, ang negosyo ngayon hindi na yung dito ka lang, Pilipinas ka lang. Kailangan meron kang global partner. So, ngayon nagsasalita, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Makati Business Club, Employers Confederation of the Philippines, lahat sila because ramdam na nila. Kaya ito yung mga negosyante na nag-i-import ka, nag-i-export ka. Kapag ka wala na nagtitiwala sa bansa mo dahil sa corruption, anong tawag nito? Napakahirap na magnegosyo. Hindi naman ito ordinaryong pagtitinda sa sari-sari store ang pagninegosyo nila. Merong partnership dyan sa pagtatayo ng iba't ibang mga kumpanya, ng iba't ibang mga manufacturing firm, or even in the construction of vital economic infrastructures like roads and bridges. Anong tawag nito? Internet facilities, telephone, lahat yan. Kailangan mo ng international partners. And when there is no confidence in the country, it is very hard for this big businessman to even function well. So, ang mangyayari niyan, ang maapektuhan, kasi haligi na yan eh. Yan na yung mga poste ng industriya ng negosyo. Pag sila ay naging mabuhay na, kukulapso ang bansa. Oo. At kaugnay pa rin po dito sa pagtugon sa issue ng korupsyon, Sir Jay. May ilang mga mambabatas na, senador, hindi ko alam kung may mga kongresista bang nagpapalabas ng kanilang statement of assets, liabilities and net worth. Ito bang pagpapalabas, pagsasapubliko ng SALN ay para po sa inyo, ang dating po ba sa inyo ay parang ito ay patunay na ito ay hindi dawit sa korupsyon, ito safe ito, kumbaga matatawag mo. Band-aid lang yan. Anong pagpapatunay? Na unang-una, wala namang binago sa batas. Hindi naman pwedeng baguhin ang batas ng isang statement lang mula sa bagong hirang na ombudsman. They have to abrogate the law. The law says, bago ka makakuha niyan, kinakailangan, ang tawag niyan, magre-request ka, dami mong requisition. Meron ba silang nagkusa? Puro pasikat eh. Bukas ako na ang aking SALN ay ilabas sa publiko. Binuksan ba niya? Hindi eh. Puro kwento eh. Walang kwenta. Pag sinabi siya ng binubuksan ko, eto, ibubulatlat mo, patawag ka ng press conference, eto yung aking SALN. Yung 14 na kotse ko diyan, noon pa yan, bulok na yan ngayon. May mga explanation ka, wala eh. Puro I am open. Di ba? Mga, ano sabi ni Tiberos, bukas ako. Ano sabi ni ganito, ni Tarpulano, ni Congressman ganyan, bukas kami. May binubuksan ba sila? Wala naman eh. Puro kwento eh. Di ba? Opo. At dahil pa rin sa kabila ng mga aligasyon nga ng korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura, Sir Jay, particular na sa mga flood control program,
may mga panukala din, di ba? May mga nagsasabi dapat buwagin na itong tanggapan nga ng DPWH. Pero ang Malacanang, may sagot po dyan, may tugon at hindi po kailangan daw buwagin itong DPWH. Ano naman po yung reaksyon po ninyo dito sa naging pahayag ng Malacanang? Totoo yan. Ako ay, anong tawag nito, maghinay-hinay kasi ang daming ginagawa naman na matino. Hindi porke naging tarantado at talagang mga gago na yung nasa National Capital Region, lahat na lang. Hindi. Meron namang mga matitino pa. So, ang kinakailangan dyan, ayusin, streamline, tanggalin yung mga dapat tanggalin, di ba? Ikulong yung mga dapat ikulong. Hindi solusyon yung pagbuwag because pag tinignan mo naman ang purpose niyan, maayos naman, no? Ang problema lang yung mga taong nagpapatupad at yung mga na anong tawag nito, like for example, maayos yung district engineer dito, yung congressman naman ay corrupt. Sasabihin niya, ayaw mo dyan, aalisin kita. Wala eh. So dapat talaga holistic yung approach. Number one, alisin mo lahat ng pondo, walang pakialam. Hindi pwedeng makialam ang sino mga politiko. Period. Let the professionals do their work. Titino eh. Wala naman eh. Bakit yung mga flood control projects dito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao maayos naman. Davao, Bukidnon, etc. Zamboanga. Wala sa ano eh. Nasa ano yan. Pag nakialam ang politiko, disgrasya nga rin talaga. No? Bago ko lang pasok kay partner Admar, iba't ibang grupo na po patuloy. Every Friday ata may mga protestang nangyayari, anti-protest rallies dahil nga po dito sa mga maanomaliang flood control projects na didiscover, mga ghost projects. Sir Jay, sa iyo bang palagay ito'y may saysay pa at tumatalab pa? Nakikinig ba para sa iyo ang Pangulong Bongbong Marcos sa hinaing na ito? Panawagan na ito ng taong bayan at dapat bang ipagpatuloy po ito ng ating mga kababayan, Sir Jay? Dapat sustain yan, no? Kasi once na hindi mo sinustain yan, makakalimutan yan, dadaanin na lang sa limot. Sige, tuloy na naman. Tandaan mo yung pagpasa ng mababang kapulungan, gaano kakapal ang mukha ng mga ilang congressman. Hindi lang ilan, marami sila. Sabi nila, magbabago na, di ba? Grabe na ngayon, magmamarcha, yung marami ng investigasyon. Pero tingnan mo ang kapal ng mukha ng mga congressman. Nagpasa na naman sila ng lump sum. Doon sa unprogram appropriations. Alam naman natin, yan ang pinagkukunan ng lahat nitong kabalbalang nangyayari ngayon. So, in other words, walang nagbago. Palitan mo man si Saldico kay Kimbo, si Kimbo palitan mo kay Swansing, same banana. This politician never wala silang pakialam sa sinasabi ng tao. That's why dapat mas malakas pa ang labas ng tao. At pero sabi ko nga, yan magsasabay yan. Itong nangyayari ngayon, yung issue ng economy as against pati yung people na lumalabas sa kalye, hindi pwedeng sabihin na hindi nakikinig. Presidente, si Marcos, hindi nakikinig. Hindi ako naniniwala hindi siya nakikinig. Ang pakiramdam ko nga, nanginginig na yan. Kasi hindi na nila alam kung anong gagawin nila anong klaseng pagtatakip eh. When they are that rattled, that means to say, alam nila that the end is near. Because they're not doing anything to solve the problem. Yan. Tama po si Manong Jason sa, no? Hindi po nasusolve talaga ang problema. Puro lang pa-epal, kumbaga, press con, pero wala rin. Tingnan mo naman yung mga salin na sinasabi, wala rin. Wala pa rin mga salin. Sino lang naglabas ng salin? Ilan lang. Mga ibang party list lang, no? Ang naglabas. Pero yung mismo ating mga mambabatas, wala pong naglalabas ng mga salin. No? Kagaya ng mga si ombudsman, sabi niya maglalabas. Hindi naman naglalabas. Kaya sinabi nga si Montiveros, hindi rin naglalabas. Dapat lahat yan. Si Ito Soto, lahat po ng senador, labas ang salin. Lahat ng pati si Bongbong Marcos, lahat.
Ang problema dyan, puro lang sabi-sabi. Tayong mga mamamayan, umaasa tayo dyan. Pero huwag na po kayong umasa. Pinapaikot lang tayo ng mga ating mga politikong yan. Kunwari, binoto natin yan para tulungan tayo sa ating bansa. Hindi para magnakaw lang mga iba dyan. No? So anyway, tapusin na natin to. Ipasok lang muna natin si Coach Oli, no? Coach Oli, right? Dito po pinapaliwanag ni Coach Oli tungkol sa mga piklawan, dilawan, no? Ba si Bongbong Marcos na aminado sa mali niya? Ito mga pahuling yellow, tapos palalabasin nila sa taong bayan, ginagawa nila para sa taong bayan. Kung merong fake, ito ang fake ng mga fake. Kung may ipokrito, ito ang mga ipokrito ng mga ipokrito. Itong mga dilawan. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin kasi merong parating na malaking rally November 30. Ito malaki siya. No, mas malaki pa raw kaysa dun sa September 21. Oo. Anong reaction? Natatakot bang Malacanang? Kampante ba sila na hindi sila babagsak? O kampante ba sila na maayos ang rally, hindi sila ang sinisigaw? O kinakabahan na? Kasi yung may mga lehitimo na agenda against corruption. Ayan. So, lehitimo. Legit. Tunay na rally na against corruption. Sino to? Sino pinaparinggan niya? Hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Ayo! Tinklawan. Ay, Diba? nako po. Yan na yung drama nung rally. Kaya sabi ko, lintik na rally yan. Peke ang rally. Kaya nagpunta ako doon. Wala akong pakialam. Sigaw ko Marcos resign. Lagay ako. Bakit? Nag-rally ka pa, anti-corruption ka. Sino itinuturo mong corrupt? Matatakot sila dyan. Sa pag-rally nyo, itutuloy pa rin nila corruption nila. Wala, tuloy ang corruption yan. Whether involved or not involved si Bongbong Marcos, siyang nakaupo, hinayaan niya yan. Kung susundan natin yung sinabi ng mga ating, halimbawa sila Guanzon, di ba? O di ba? Pare-parehas lang ang sinasabi. Sabi ni Coach Oli, sabi ni Manong J. Sonsa. So, tingnan nyo po, repasuhin. Tingnan nyo lang yung budget ngayon sa 2026. Ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Meron pa rin mga programs, no? Dapat, kung talagang mamalinis na ang ating administrasyon ngayon, kahit itong 26, 27, 28 lang, inayos na talaga yung mga budget. Tinanggal na dapat yung dapat tanggalin. Lahat. No? Aus PBBM, hindi iyon ang kanila agenda. Lagi nila sinasabi to. Ibig sabihin, ang kinakalaban nila Kasi yang si Kiko D, yang Dilaw, kamag-anak yan ni Lisa. Nagigets nyo na. Kaya ayaw nila matanggal. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong tiwala dito sa Dilawan. Wala sila. Hindi sila talaga concerned sa taong bayan. Concerned sila hindi makaupo si Sara. Dito po natin makikita na talaga ang umiiral pera, di ba? Samantalang ang Dilawan, galit na galit po yan sa mga Marcos. Anong nangyari ngayon? Talagang sinasaluyong tayo ng yung presidente kahit ganyan siya para hindi lang manalo ang ating vice president kung hahabol man siya ng presidente sa 2028. Ito pong kinakabahan sila. Pag siya umabol, lahat po yan wash out, di ba? Anong ibig sabihin ng wash out? Wala na, hindi mo na makikita mga yan. Mananahimik na po sila. And that's not how it is. How it should be. Kailangan, pag mali, mali. Regardless kung sinong uupo. Tama. corruption.
So, alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo ay kasama nila sa paglaban sa korupsyon. Hindi po, mali ka dyan, Claire. Kahit anong sabihin mo, alam ng taong bayan, involved si Bongbong Marcos. He is one of Kung talagang totoo si Bongbong Marcos, dapat tulungan niya yung ICI, tulungan niya yung mga Senado, tulungan niya yung sa pag-iimbestiga. Oh. Di ba? Hindi. Hindi man nakikita eh. Oh. Paano siyang talagang tumutulong? Yung sa kanyang pagtulong, kunwari lang yun. Mahirap talaga, Binubudol lang ang mga sambayan ng Pilipino. the masterminds. The very least, kung hindi siya involved directly, alam niya na nangyayari yun. Bilyon ang confidential funds niya, intelligence funds niya, hindi niya alam na may nakawan sa kanya samantalang yung anak niya nandoon pa sa kamera. Sabi mo lang yan. Kaya nga, nag-reflect ito sa trust rating. At hindi lang trust rating, baka sabihin nyo, yung survey, hindi po yung investor, yung pagtaas ng dolyar, yung pagkawala ng trabaho, yung pag-alis ng mga negosyante sa Pilipinas. Yan po, totoo yan. Talagang babagsak ang ekonomiya natin sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Actually po, talagang bagsak na yan. Buong mundo, alam naman ng nakawan dito. Nakawan po, hindi corruption, nakawan na. Yan, balitang-balita sa lahat ng mga balita, mga newscaster, sa ibang bansa. So, ano pang gagawin natin? Kaya yung mga maswerte lang talaga ang Pilipinas dahil merong mga OFW. Pero kung walang mga OFW, palagay ko nasa laylayan na po tayo. Yun lang po ang katotohanan. Hindi natatayo ang Pilipinas dahil sa mga OFW, kaya lang nakatayo pa ang Pilipinas. Ganun po yun. Kaya nga swerte to si Claire eh. Kasi isipin mo, si Claire kumikita kay Bongbong Marcos sa gobyerno by defending Bongbong Marcos. And yet she is not effective. Everybody knows she is not effective. Hindi, Sabi ko nga, dahil pinagkakaguluhan yan si Bongbong Marcos eh. Kung effective siya. hindi talaga effective. Pinagtatanggol niya pa, Samantalang, tingnan natin, i-rewind natin kung anong nangyari doon nung bago pa siya, hindi pa siya sa spokesperson ng Malacanang, Tingnan natin. Ito po, si Auntie Claire. Nangyayari to sa panahon ni PBBM. Oho. So I hope, di ba, sana ito Ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre, Teka kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? urgent nga. Urgent. Oo. Urgent. Okay. So it's so sad na nangyayari to sa panahon ni PBBM. Oho. So I hope, di ba, sana ito Ano? makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre, Teka kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? urgent nga. Urgent. Oo. Urgent. Okay. So, yun po. Anyway, dyan po nagtatapos ang ating munting video. Sana po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share, So, abangan niyo po ang ating mga susunod na uploads. God bless.